Okay mga kababayan, mga guys, no? So, meron tayong bibigyan ng reaction to. Reaction. Ito may balita ngayon. Ito yung mainit ng balita tungkol kay Cheese, SP President. Senate President Cheese Escudero. Ito yung mainit ng balita ngayon kay Cheese. Ito ang COMELEC iniimbestigahan na ngayon ang 30 million donasyon kay SP Cheese mula sa mga top DPWH contractor. Matindi to mga kabayan. So lumalabas na, no? Lumalabas na talaga. Lumalabas na ngayon. Lumalabas na ngayon ang mga ewan natin kung mga nililihim ng ni SP Cheese. Kasi yung election noong 2000, ito yung nakarang election hindi pa ngayon yung nakarang election na may nagkaroon daw ng donasyon mula sa mga contractor ng DPWH compare to contractor na gobyerno. So, yun ay bawal na bawal yun sa batas ng COMELEC. So, ito ang bibigyan natin ng reaction. So, itong bibigyan natin ng reaction ito sa galing kay Billionario News Channel. So, please paki-subscribe sa kanya. Tsaka kung bago ka pa lang sa akin channel huwag mong kalilimutan naman mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, no? Umpisa na natin to. Ito, balita to So, bibigyan natin reaction to, mga kababayan. Kabilang ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senate President Cheese Escudero sa hihimayin ng Commission on Elections kaugnay sa mga natanggap na campaign contributions nitong nagdaang Your Voice 2025. Nagbabalik si Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga naging kandidato sa mga nakaraang eleksyon. Matapos pumutok ang balita na tumanggap si Senate President Cheese Escudero ng 30 million pesos worth of campaign donations mula sa kaibigan at kababayan niyang si Lawrence Lubiano. Iyon! Iimbestigahan na si SP Cheese Escudero Kasi nga ito medyo pumutok ang balita daw na ito si Cheese Escudero daw tumanggap ng donasyon mula sa mga top contractor ng gobyerno. Ayun ang mga ganung bagay bawal bawal sa COMELEC. So talagang iimbestigahan talaga kasi nga balitang-balita talaga, mainit na balita nga talaga Lubiano ang nagmamay-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated, isang Sorsogon-based company at kabilang sa top 15 most favored contractors ng Department of Public Works and Highways. Umakyat ang bilang ng mga nabakurang kontrata ng nasabing kumpanya, lalo na sa hometown ni SP Cheese na Sorsogon, mula na magbalik siya sa Senado noong 2022. Hanggang 2025, naka-corner ng mahigit 5.1 billion pesos na kontrata ang kumpanya pagdating sa flood control projects. Binatikos ito ng ilang election lawyers at sinabing lalabag ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code na nagsasaad na bawal tumanggap ng campaign donation ang isang kandidato mula sa isang individual o korporasyong may hawak na kontrata sa pamahalaan. Yun! Sabi ni ng COMELEC bawal talaga. Yung pagpanahon ng eleksyon, bawal talaga tumanggap ng donasyon kahit kanino na kontraktor ng gobyerno. So parang ang lalabag talaga si SP Cheese. Si SP Cheese Escudero dito, no. Tingnan natin kung makukulong. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pinapa-cross-check na ng komisyon sa kanilang Political Finance and Affairs Department kung sino-sino ang mga donor ng mga kandidato at kung lalabag ba ito sa mga probisyon ng campaign finance regulations. We directed our Political Finance and Affairs Department
simply because of course, we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with the existing contracts, whether services or public works with the government. And because of the recent controversy, it brought into light Section 95, paragraph letter C of the Omnibus Election Code. Ayon kay Chairman Garcia, nananatiling hamon ang pagko-cross-check ng backgrounds ng contributors ng isang kandidato, lalo na't hindi naman required na ilagay sa SOSE kung ano ang status ng kanilang mga negosyo o kung may existing contracts ito sa pamahalaan. Before, we can only find out whether the candidate... Nako, mukhang may medyo lulusot Mukhang lulusot tong si Chis Escudero kasi walang ebidensya Parang ganun Parang walang ebidensya na na nag-donate ang mga government contractor sa kanya, no. Pero titignan natin 'to susubaybayan natin. are overspending or underspending. Kaya namin ma-determine kasi we can always compare documents. But as to going deeper, that is what we'll be needing from the public simply because we may not have that necessarily means or the documents as submitted may not be enough to determine culpability based on Section 95. Sakaling mapatunayang lumabag sa election regulations ang isang naging kandidato, maaari siyang patawan ng election offense na may karampatang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Iyon! 1 hanggang 6 na taon pag napatunayan. malinaw naman na, no? Na umamin naman na si SP Chis Escudero, yung in-interview siya. Na 1% lang naman yung bakit inuungkat pa. Ganun yun. So, kaya nga, abangan natin. Sana nga, talagang tunay talaga ang COMELEC na talagang mag-imbestiga sa mga ganyang kaso. Kasi, talagang, hindi, wala na sa ayos talaga, no? 'Di ba mga kababayan? Okay, no? So, sana nga hindi matulad sa mga katulad ng mga ahensya ng gobyerno itong pag-iimbestiga ng COMELEC sa mga kandidato na tumanggap ng mga milyones sa mga kontraktor ng gobyerno. Okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no? Ngayon, kung gusto nyo yung mga ganito mga reaction video katulad nito, please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay? Nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking pang i-upload. Okay?